Reminder lamang, later on we'll have our biblical parenting seminar para sa mga nanay at tatay. You are invited and let us say just mahalaga po ito later on. We will be watching Dr. Ernie Baker's video regarding parenting and discipleship. At maganda po yung video po na ito. It's a 1-hour teaching, and then after that, siyempre meron naman po itong kasamang notes. So you'll be filling that up while listening, and then we'll have a discussion. And then siguro explain ko yung ibang part doon in Tagalog para at least mas maging clear po para sa lahat. So we'll have our lunch fellowship after service. Nag-prepare po ang youth ng lunch natin. So you can buy that. Ang proceeds po nito will go to their sa bulsa nila. Okay. Sa youth fund, actually sa youth fund. So please do support yung kanilang food sale later on. Okay, after that, mag-start tayo hopefully by 1 o'clock so that we can finish by 2:30 sa ating seminar. Let us pray. Let us pray. Lord, once again, kami po ay puno po ng pagpapasalamat sa inyo, sa amin, sa umagang ito. Salamat unang-una sa kaligtasang hatid ni Kristo Jesus. Salamat dahil kami ay nagtitipon, hindi dahil lamang dahil gusto namin, kung hindi dahil sa aming pakikiisa kay Kristo Jesus, sa iniligay niyo po sa aming mga puso na kami ay tunay na inyong anak na, at kami, Panginoon Ama, bilang inyong mga anak, kami ay inyong tinawag na maging isa sa aming pagpupuri, sa aming pagkilala sa iyo, sa aming pag-aaral, upang lubos po namin kayong makilala at patuloy po kami na makapakinig ng inyong salita. At mangyari nga, Panginoon Ama, na maghatid po ito ng pagbabago sa aming buhay, Panginoon Ama, na mabago ang aming mga puso at tunay, Panginoon Ama, na magpasakop sa iyo, sundin ang inyong kalooban at mamuhay lamang para sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat muli sa umagang ito. Bless our time, O God, as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Actually, ang pagkakaroon po ng anak ay may kasamang malaking responsibilidad para sa mga magulang. Alam ba yon? Alam ba ninyo yon, mga parents? Kaya napakalaki pong responsibility ang maging isang ama, ang maging isang nanay. Okay, bahagi po ito. Hindi ito yung parang, okay, may anak ako, okay, sige, bahala na. Pero may responsibility po ito. Siguro, para sa akin, iba-iba tayo na mga pinagdaanan sa ating buhay. Isa sa mga sinigurado ko nung ipinanganak si James ay maging tama yung spelling ng kanyang pangalan. Okay, sa birth certificate. Nalaking problema po kasi yon, kasi yung name ko, last pandemic ko lamang po naayos. So after 40 plus years, okay, doon ko lamang po naayos ang pangalan ko. So sabi ko, pag ako nagkaanak talaga, ayusin ko at sisiguraduhin kong tama ito. Okay? After ng concern na yun, siguro yung susunod na naging concern namin ni Del, hindi actually yung pangalan, kaya nagkaroon kami ng unang baby, hindi lang natuloy yun, may pangalan na talaga kami kung lalaki. So, ang naging concern namin ay kung sino yung magiging ninong at ninang. Okay? So, bahagi po yun dahil syempre, hindi ko nga alam kung naalala pa ng mga ninong at ninang na ninong at ninang sila eh. Pero syempre, pinili ko po yung makakatulong para sa paglaki din ng aking anak. Okay? Pero ang pinaka-concern ko sa kapanganakan ni James ay ang kanyang kaligtasan. Yun yung unang-una. Before pa lamang ipanganak ang anak ko, yun na kagad yung aking panalangin. Yung maibahagi ko sa kanya ang gospel as early as possible. Ang mapalaki ko siya sa instruction ng Panginoong Diyos, dahil yun po ay nakalagay sa Ephesians chapter 6. Okay? Ang maging isang anak na submissive, dahil bahagi ito ng panawagan ko bilang isang pastor, para hindi ako ma-disqualify. Siyempre, mahalaga po yun sa akin. To be honest, hindi ko naging main concern ang kanyang education, kanyang kakainin, okay? Dahil alam ko na hindi naman kami pababayaan ng ating Panginoong Diyos sa bagay po na ito. Pero may malaking responsibilidad ako pagdating sa kanyang kaligtasan. At bilang tatay, maging si Del, alam po namin dalawa yun bilang magulang, na yun po yung pinakamalaking responsibility. Because I will only have James at least for 25 years. Kasi pag nakagraduate na yan, maghahanap na yan ng asawa, magiging ano na yan, wala na. So ibig sabihin, may time limit lamang ako in terms of my parenting sa aking anak, at yung 25 years, if ever man, hindi ko dapat maubos yon sa walang kwentang bagay. Kung hindi, ang maging tuon lamang ay mapalaki siya
na makakilala sa ating Panginoong Diyos. Maaari na marami po sa inyo, ito din ang inyong concern. May mga responsibilidad kasi tayong mga magulang sa ating anak na mahalaga na ating gampanan. At ang magampanan, ang pang-espiritual na aspeto ay ang madalas na nakakaligtaan po ng maraming mga Kristiyano. Kasi minsan, pagka ang Christian nagkaroon ng anak, ay bahala na yung Sunday school diyan. After Sunday school, ay bahala na ang youth fellowship diyan. Tapos pagkatapos ng youth fellowship, ay bahala na ang young adults group diyan. Actually, hindi po ganoon. Ang panawagan po ng responsibility sa ating mga anak ay nakatuon po sa mga magulang. Ang tuon po ay ang iba po kasi, lalo na ang ibang mga Christian din, ang tuon palagi ay dapat maging matalino ang anak ko, makagraduate, yumaman, magkaroon ng malaking sweldo, magkapamilya at magkaapo. And wala pong problema sa mga bagay po na yun. To be honest, kung ganun lamang po ang tuon ng magulang, lalo na kung ikaw ay Christian, nakakalungkot po ang bagay na ito. Hindi ko sinasabi na masama yung mga bagay na ito, pero hindi sila yung priority. Okay? Others, kung inyong papapansin, obvious ito, maraming unbelievers, kung inyo pong titignan, marami pong mga unbelieving parents or families na patapos nila ang kanilang anak. Naging matalino ang kanilang anak. Nagkaroon sila ng magandang trabaho, nagkapamilya. Unbelievers ang mga ito. Okay? Sa tingin ninyo, kung ikaw ay isang mananampalataya at ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay tapat sa ating Panginoon, sa tingin mo pababayaan ng Diyos ang ating anak? Naalala ko nung nagkasakit si James one time at medyo matindi yung sakit niya. Sabi sa akin ni Pastor dito, Jay, sabi niya, tandaan mo lang, mas mahal ng Diyos ang anak mo kaysa sa pagmamahal mo. Diba? Tama naman yun eh. Mas mahal ng Diyos. Kumbaga, itaas ko lahat ng bagay na ito sa ating Panginoon. Dahil before God, mas mahal niya at hindi maikukumpara ang pag-ibig ng Diyos sa aking anak kaysa sa pag-ibig ko. Kaya magtiwala lamang ako dapat sa aking Panginoon. At magalagang paalala po sa akin yun ni Pastor Lito before. Ating tandaan ang priority, salvation po ng ating mga anak. Pang-espiritual nilang paglaki, ang kanilang makilala ang ating Diyos, ang magpasakop sa Kanya, ang magkaroon ng takot sa Diyos, ang makilala si Jesus, ang makita na siya ay makasalanan, ang maligtas sa pangalan ni Jesus. Ang pinakamahalaga ay ang responsibilidad ng magulang sa ating mga anak ay ang kanilang spiritual life. At ito din actually yung priority ni Joseph at ni Mary para kay Jesus. Okay? Ang magampanan nila ang requirements na kailangan para sa kanilang anak. So alam nila yung requirements na ito. Kasi meron pong Mosaic law na sila po ay nagpapasakop at sumusunod at sila makikita natin sa ating pag-aaral ngayon, sila po ay naging magandang halimbawa sa ating lahat dahil naging responsible po sila sa kanyang anak, sa ating Panginoong Jesus. Ito din ay halimbawa para sa atin na tayo po ay maging responsible sa pagpapalaki ng ating anak. At makikita natin on the dot actually yung pag-submit ni Joseph at ni Mary sa ating Diyos at kung ano ang kailangan nilang gawin para sa kanilang anak. Ating tignan lamang yung ating magiging outline. Okay? Tatlong bahagi po natin hatiin ito from verse 21 to 35, circumcision and naming of Jesus, purification and presentation, and Simeon's song. Okay, simulan po natin circumcision and naming. Okay, sabi po doon, and at the end of 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. Katulad ng kay John the Baptist in Luke chapter 1 verse 59, kung saan hinayag sa atin ni Luke na yung araw ng circumcision ay pagpapangalan din sa kanya. So parang parehas po yung tagpong ito. Ngayon sa ating passage dito sa verse 21, makikita natin ang pagsunod din ni Joseph at Mary sa nakagawian na ng mga Hudyo. On the 8th day, circumcision. Okay? On the 8th day, kailangan nilang ipacircumcise yung kanilang anak. Naaral na natin ito last time, pero aking babalikan lamang ito ng sandali para mapaalalahanan tayo kung ano ang kahalagaan ng circumcision. Ang circumcision ay required sa lahat ng Jewish male. Okay? At mababasa natin ito sa Genesis 17, verse 9 to 14 at Leviticus chapter 12, verse 3.
Siguro ang isang mahalagang reason ng circumcision for the Jews ay ang kanilang pag-identify na sila ay bahagi ng bayan ng Israel. Under covenant po kasi sila ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito po ay bahagi ng Abrahamic covenant. Sabi nga sa Genesis 17:9-14, hindi ko nababasahin ang lahat. Sabi nga, every male among you, sa verse 10, every male among you shall be circumcised. Then verse 12, he who is 8 days old among you shall be circumcised. So dito po nanggagaling yung pagsunod po na nila Joseph and Mary para sa kanilang anak. Sabi ko nga last time na ang circumcision ay bahagi ng covenant nila sa Diyos. Pero ang naming, hindi po. Okay? Wala pong pag-uutos sa kanila regarding sa pagpapangalan kung hindi nakagawian na lamang nila ito, kaya naging bahagi na lamang ito ng kanilang tradisyon. Kung sa pagpapangalan kay John ay may nakialam, okay, sa kanya before, sa ating Panginoon, praise God, wala po. Okay? So, pinangalanan siya directly, pinangalanan nila ang kanilang anak na lalaki na Jesus. At ito din ay pagsunod sa mga nasabi sa kanila ng anghel. So makikita natin yung submission and obedience dito ni Joseph at ni Mary. Ito yung sinabi ng anghel kay Joseph in Matthew 1:21, she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Yun yung pangalang Jesus, yung ibig sabihin. At ito din sinabi ng anghel kay Mary sa Luke 1:31. So parehas po sila nakatanggap ng instruction sa anghel kay Angel Gabriel. Sabi nga doon, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. At mahalaga po na makita natin yung submission po ng mag-asawang ito. At sa mga pangyayaring ito, siguro magandang tignan din natin yung application at kung ano yung mga katotohanan na dapat nating matutunan at ma-apply ngayon sa ating buhay. Una, ang pagsunod ni Joseph at Mary ay mahalaga na makita natin. Mahalaga po ito kasi minsan when we read the story, itong narrative po na ito, okay, ganito pala mga nangyari noon. Pero actually, ang ine-emphasize dito sa atin ng ating Panginoon, yung kahalagahan ng obedience. Okay? Obedience, sabi nga sila ay nag-submit sa kautusan ng Mosaic Law. Circumcision at bahagi na rin ang pagsunod nila na sinabi ng anghel na pangalanan nila ang bata na Jesus. So, obedience. In Scripture, inyong makikita na ito ay puno ng example ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos. From Genesis to Revelation, makikita po natin yung panawagan in terms of obedience and submission to God. At makikita natin na sa ating pagbabasa at pag-aaral, na blessing ito para sa atin ngayon. Ito ay encouragement na kung sila ay naging magandang halimbawa, tayo din ating lakaran ang kanilang naging buhay na tunay na nagpapasakop sa Diyos. Huwag po natin alam niyo, parang huwag po natin sayangin yung lesson po when we read the Word of God na nag-obey sila, nagpasakop sila. Kasi minsan sasabihin ng marami, mahirap talaga sumunod. Hindi. Meron example in Scripture na by the grace of God, people who are in Christ can obey the Lord. Inyong tatandaan, ang pagtalikod sa kalooban ng Diyos ay kasalanan. Disobedience is sin. At ito ay may consequence na ating kakaharapin. Disobedience is sin. Ano ang mahalaga mahalaga sa Diyos? Sabi sa 1 Samuel 15:22, ano yung mahalaga para sa kanya? And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, ano sabi? To obey is better than sacrifice, to listen than the fat of rams. Napakahalaga po nito sa ating Panginoong Diyos. Are you living a life of obedience? At for sure, kung ikaw ay isang tunay na Christian, may mga katotohanan na ibinigay na sa iyo ang ating Panginoong Diyos na naging clear na si God sa inyo na ito'y dapat ninyong sinusunod. Mahalaga po na makita natin yun. Kasi sabihin, hindi ko pa naintindihan. Okay, pero meron nang ipinaunawa sa atin ng ating Panginoon na clear na dapat nating sundin. Baka sabihin ninyo na, umaattend naman ako ng church every Sunday. That's good. Praise God for that. Okay, continue to attend. Pero kung ang buhay ninyo ay attendance lang ng Sunday, tapos the whole week ninyo ay araw-araw ng disobedience, ito din ay hindi nakakaluwalhati sa Kanya.
Kaya nga mahalaga na makita ninyo that, am I living a life of obedience? Do you want to please God? Siyempre kung patataasin ko kayo ng kamay ngayon, lahat kayo magtataas ng kamay dahil lahat tayo nais natin na ma-please ang ating Panginoon. Do you want to honor God? Believe in Jesus Christ, confess your sin and repent of your sins, turn to Christ and follow Him. Ito po ang panawagan ng kaligtasan at ito ang tunay na pagtugon din sa gospel. Yun po yung obedience. It is coming to know Christ. It is coming to know yourself that you are a sinner, confessing your sin before the Lord, repenting, meaning ng repentance is turning away from sin. So when you turn away from sin, who do you turn to? You turn to Christ. You then follow Christ. At ito po yung panawagan ng kaligtasan. It's not just saying a prayer, it's not just coming in front of the pulpit na parang I accept Jesus Christ. Hindi po. Simple lamang po ang gospel. At dapat maunawaan po natin at kung ikaw ay mananampalataya, dapat ito po ay naging malinaw sa iyo upang tunay mong makita na ako nga hindi na namumuhay para sa aking sarili. Ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ako ngayon ay isa na kay Kristo at ako ngayon ay dapat na lumalakad na sumusunod sa Kanya para sa kalawalhatian ng Diyos. Pangalawa, hindi lamang yung obedience yung dapat nating matutunan dito, okay? Ang pagtugon sa pangalan ni Jesus. Okay? How do you respond? Kasi may sinabi dito you will call his name Jesus. Sabi nga sa Matthew 1:21, balikan ko lamang, she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Si Jesus ang tanging pag-asa ng isang taong makasalanan. Ikaw ba ay makasalanan? Baka sa inyo walang makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Kaya mahalaga na tunay mong makita ang iyong tunay na kalagayan sa harap ng ating Diyos na banal. Na lahat tayo ay makasalanan. At sabi ito sa Romans chapter 3 verse 23. Hindi ko nababasahin sa verse 10. No one is righteous. But verse 3, chapter 3 verse 23 says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Para mas maging malinaw, sabi po sa Filipino Standard Version, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil makasalanan tayo, ang kabayaran nito, sabi sa Romans 6:23 sa unang bahagi, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Ito ang consequence kung ang tao ay tatalikod sa Diyos. Kung ikaw ay magpapatuloy na mamuhay, na sumusunod sa sarili mo at sa mundo. Ikaw ay may kakaharapin na judgment. Ito ay kamatayan. Okay, eternal separation from God. Lahat naman po tayo mamamatay talaga Pero ang isang unbeliever, hindi lamang siya namatay physically, when he dies, he goes straight to eternal punishment in hell. Ang isang Christian, eternal life with Jesus Christ. So parehas na may eternity ito. At nakakatakot. Diba? You will be separated from God. Ito yung kamatayan na binabanggit dito at itinuturo ni Paul. Kaya nga, sa ating inaaral ngayon, ano ang mensahe ng anghel na kasagutan sa kasalanan? Si Jesus, kasi sabi nga, for he will save his people from their sins. Sino daw yung magliligtas sa atin? Si Jesus. Kaya naman kasunod ng Romans 6 verse 23, yung susunod na bahagi nito, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang pagdating ni Jesus at pangalang Jesus ay napakahalaga. Dahil ang pag-asa ng taong makasalanan ay dumating na. Ang pangalan niya ay Jesus, ang ating tanging tagapagligtas. Ang tanong ngayon, ikaw nga ba ay tunay na nanampalataya na kay Jesus? Pagkilala na hindi lamang na alam mo, nag-sinner's prayer kasi ako dati o dahil umattend ka ng church, kundi pananampalataya na nakaayon sa salita ng Diyos na ating nabanggit kanina. To believe in Jesus, confess your sin, repent of your sin, turn to Christ and follow Him. Ito ang panawagan ng kaligtasan at ito ang tunay na pagtugon sa gospel. If you have come to know Christ, ang kasunod nito ay pagsunod sa Kanyang kalooban araw-araw. So kung Christian ka, ang buhay mo ay sa Kanya na.
Siguro meron pong passage na mahalaga na ating mabasa. Medyo mahaba po ito pero mahalaga na maunawaan ninyo at alam mo yun, bilang isang Christian, inyo pong tunay itong maisabuhay. Romans chapter 6, verse 6 to 14. Basahin ko lamang po. Napakahalaga nito na inyo pong makita at ito ang ating buhay. Okay? We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing so that we would no longer be enslaved to sin. Okay? So sinasabi lamang dito, patay na tayo. At kung patay na tayo, hindi na dapat tayo enslaved sa kasalanan. Alam mo yung dati mong pamumuhay, parang ako dati, enslaved ako sa pagmumura. Hindi na dapat ganon. Dapat may bago na akong pananalita. Ang lumalabas na dapat sa aking labi, sa aking bibig, ay mga salita na alam mo yun, seasoned with grace, na nakakaluwalhati sa ating Panginoon. So, we are not to be enslaved to sin. Verse 7, for one who has died has been set free from sin. Napalaya na tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. Pero nandyan pa rin ang sin, nagtatry palagi sa atin araw-araw at tayo, because of our, ano mo yun, weaknesses, we are still sinful, nate-tempt tayo. Pero wala na po yung kapangyarihan ng kasalanan over us dahil napagwagian na to ni Jesus. Verse 8, if we have died with Christ, we believe we will also live with Him. Patay na ako kay Kristo eh. Namatay si Kristo, nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, kasama ako doon. Ngayon si Kristo ay buhay na, kasama na rin ako ni Jesus na buhay na para sa Kanya. Hindi na ako buhay para mamuhay sa kasalanan. Verse 9, we know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over Him. So napalaya na ako. Hindi na ako mamamatay. May buhay na walang ganhan-ganaw kay Jesus. Kasi ba napakaganda? Hindi na ako enslaved sa sin. I am alive with Christ. Then I can live now for the glory of God. Verse 10, for the death He died to sin once for all. Once for all. But the life He lives to God. So kung namatay na tayo sa kasalanan, si Kristo ay namumuhay para sa ating Panginoong Diyos, sumunod tayo sa Kanya na mamuhay para lamang sa Kanya, sa ating Diyos. Verse 11, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Patay ka na. Buhay na ako sa ating Panginoong Jesus. Kaya ako ngayon, kung alam kong buhay at araw-araw na palalahanan kong sarili ko na ako ay na kay Kristo at buhay na kay Kristo, paano ako ngayon mamumuhay bilang isang buhay na kay Kristo Jesus? Then, verse 12, sabi nga, ito yung reason, let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Hindi na dapat namamayagpag ang kasalanan, kundi pinapatay natin ang kasalanan, tinatalikuran natin ang kasalanan. Tayo ngayon ay nagpapasakop na sa ating Panginoon. Verse 13, not only that we are not to let sin reign, ang dapat nating gawin, so alisin natin ang kasalanan, talikuran natin to. Verse 13, we are to put on something. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought to death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Kung dati namumuhay ako unrighteously before God, ngayon dapat ako namumuhay na in righteousness. And then lastly, verse 14, for sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Na ako'y nakapailalim na sa mayamang biyaya ng Diyos. Hindi na dapat na nagdo-dominate ang sin sa akin, kung hindi araw-araw, kung ako'y mamumuhay na nagpapakumbaba, kung ako'y namumuhay araw-araw na dinidesire na masunod ang ating Panginoon, ang kanyang biyaya ay patuloy na aking matatanggap upang akin siyang masunod at maluwalhati. It is easy to say, I am a Christian, to profess and tell people you are a Christian. Pero ang tunay na pagiging Christian ay hindi lamang pagsabi na siya ay Christian. Ito ay makikita din sa kanyang buhay. Hindi ko sinasabi na perfect life, wala pong Christian na makakapamuhay ng perfect life, but a growing life of sanctification for Christ. Araw-araw na paglago kay Kristo Jesus. A life na nakikita ang tunay na pagsunod kay Jesus, pagtalikod sa kasalanan, at paglago sa wangis ng ating Panginoon at tagapagligtas. Nawa makita po natin yun. If you are a Christian, yung truth po ng Romans 6 dapat po nakikita natin. Hindi po ito parang, kasi minsan ang thinking na maraming Christian, Christian na naman ako eh.
Patawad na ako eh. Ikaw lang naman, Brother J, ang mahigpit. Actually, hindi po eh. Yung binasa ko, ako ba nagsalita noon? Actually, si God po yan eh. 'Di ba? At ang panawagan ko po bilang pastor is to correct you, to rebuke you, 'di ba? 'Yun yung trabaho actually ng word ni God. Ngayon yung word ni God, all scripture is breathed out by God for correction, rebuke, 'di ba? And reproof para ang bawat mananampalataya ma-equip at lumago. So ako tagapagsalita lamang. At makita nawa ninyo na ang panawagan ng Panginoon ng obedience ay napakahalaga para sa ating mga mananampalataya. Pero hindi po dito natatapos yung submission nila Joseph at Mary. Ating aaralin pa ang kanilang buhay sa pagsunod nila continually doon po sa Mosaic Law. So yung second part, tignan po natin, purification and presentation. Verse 22 to 24 reads, "And when the time came for their purification, according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male who first opens the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons." Makalipas actually ang 5 linggo, dinala ni Joseph at Mary si Jesus sa temple. Okay? Ang kanilang pagpunta sa temple ay may dalawa pong dahilan. Una, for purification. Okay? Ayon sa law of Moses, ang isang babae na nanganak ng isang lalaki ay magiging ceremoniously unclean for 40 days after niyang manganak. Okay? Magiging unclean po siya. Ibig sabihin, in Jewish times, pagka ikaw nanganak, unclean ka, hindi ka pwedeng pumasok sa temple. Hindi ka pwedeng mag-worship sa ating Panginoon until the time na maging clean ka. Ganun po sila. So kung ikaw ay unclean, nandun ka lang sa labas siguro ng ating church. Pero hindi na siyempre applicable ngayon yon dahil nilinis na tayo ng Panginoon. Pero mahalaga na maunawaan natin yung part ng purification na ito dahil ito po ay nakasulat sa Leviticus chapter 12 verses 1 to 4. So ito po ay pagsunod ni Mary sa ating Panginoon. Sabi po doon, "The Lord spoke to Moses saying, speak to the people of Israel saying, if a woman conceives and bears a male child, then she shall be unclean 7 days. As the time of her menstruation, she shall be unclean. And on the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised." So kita natin, 7 days. So after that, 8 days circumcision. Then verse 4, "Then she shall continue for 33 days." That's 5 weeks. Okay? "In the blood of her purifying. She shall not touch anything holy, nor come into the sanctuary until the days of her purifying are completed." So 33 days, nasa bahay lang siguro si Moses. Si Moses tuloy, si Mary. Okay? Kasi Moses yung nag-command nito eh. Okay? 33 days, si Mary nasa bahay lamang. At sabi din, actually, after this, kung ang anak daw na babae, ito yung kakaiba dito, hindi ko na lang sinama, twice ang time ng kanyang pagdaraanan na purification. Okay? Imbis na 33 days, kung siya ito ay sa lalaki, 66 days naman pagdating sa babae. Kasi makasalanan ng babae. Actually, because sabi nga doon sa aking nabasa, it came because ang babae ang unang nagkasala. Okay? From that part lamang. Okay? Makikita po natin yung sa verse 5. Yun po yung explanation po nila. Pero it doesn't matter dahil hindi naman kayo dadaan ng 66 days kung ikaw ay nanganak. Okay? So after 5 weeks, ito na si Mary at Joseph sa temple. Ito naman ang pagsunod nila sa law na ating nabasa sa Leviticus 6. Leviticus 12, 6 to 8. Okay? Ito yung kanilang pagsunod. Sabi doon sa Leviticus 12, 6 to 8. "And when the days of her purifying are completed, whether for a son or for a daughter, she shall bring to the priest at the entrance of the tent of meeting a lamb, a year old for a burnt offering, and a pigeon or a turtle dove for a sin offering. And he shall offer it before the Lord and make atonement for her." So kailangan ng atonement. So may sacrifice para ma-atone, para mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan. "Then she shall be clean from the flow of her blood. This is the law of her, for her who bears a child, either male or female." Verse 8, "If she cannot afford a lamb, then she shall take 2 turtle doves or 2 pigeons, one for a burnt offering and the other for a sin offering. And the priest shall make atonement for her, and she shall be clean." Muli, ito yung kanilang pagsunod.
Okay, sa Mosaic Law at pagpapakita din sa atin ng kanilang kalagayan na si Jesus ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Kasi wala silang capacity na alam mo yun, um, na makabili ng lamb. Sabi nga do'n sa isang nabasa ko, hindi daw sila makabili ng lamb dahil maaring hindi pa daw dumarating yung mga magi with the gifts. Kasi sabi nga nila parang kapagka dumating na yung magi, so actually maraming thinking kasi dumating yung magi during the time of birth. Hindi po, shepherds lamang po yung nandodoon. Sila lamang yung naimbitahan upang mag-witness ng kapanganakan ni Jesus. Magi, medyo malaki na po si Jesus Christ. Okay? Nagba-basketball na. Ah, joke lang. Pero malaki na siya, siguro toddler na, siguro 2, 3 years old na siya dahil malayo nga yung pinanggalingan ng mga magi. Hindi lamang iyon, ito ay pagpapala din sa atin na si Mary, kung ating makikita dito po na siya ay din ay makasalanan at kinakailangan ma-purify sa kanyang kasalanan. Okay? Kaya naman siya ay nagpasakop sa law at sumunod sa law para siya ay ma-purify. Kaya nga sabi sa Leviticus 12:7, and she shall offer it before the Lord and make atonement for her. So mali yung pananaw na si Mary ay hindi nagkasala. Kasi yung kanyang pagsunod sa Mosaic Law ay pagpapakita na kailangan niya ng atonement. Okay? Pangalawa, to present Jesus to the Lord. So yun yung purification kung bakit kailangan nilang pumunta sa temple. Okay, sabi sa Exodus chapter 13 verse 2, consecrate to me all the firstborn, whatever is the first to open the womb among the people of Israel, both man and of beast is mine. So kaya sila nagpunta sa temple para i-present ang ating Panginoon sa ating Diyos. So si Joseph at Mary nagpunta sa temple para kanilang i-present ang kanilang anak. Sabi nga ni Philip Ryken, and I quote, when parents presented their children to God, they were setting them apart for His service. Ito para sa iyo to, O Diyos, siya ay para maglingkod para sa iyo. So si Jesus ay para sa paglilingkod sa ating Diyos at alam natin na ito talaga ang magiging buhay ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus sa John 6:38, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Ito talaga yung buhay ni Jesus. So nung present siya, ito din yung naging kasunod ng kanyang buhay. Namuhay si Jesus perfectly, siyang sumunod sa lahat ng kalooban ng ating Diyos Ama. At itong pagsunod ito na Jesus, hindi lamang ito para maluwalhati si God, kung hindi ito'y para sa ating din. Kaya yung kanyang obedience is for our benefit. Tayo na walang katwiran, tayo na namuhay sa kasalanan at hindi sumusunod sa Diyos, tayo ay ngayon nagkaroon ng pag-asa kay Kristo Jesus. Dahil ang perfect righteousness ni Christ, yung kanyang perfect na pagsunod na wala tayo ay tanging matatagpuan lamang kay Jesus. So if you believe in Jesus Christ, sabi nga if you have faith, pagka tinanong ko, do you have faith? Ano yung laman ng faith na ito? Naalala niyo Tisha, Fiducia, Ascensus? Okay, yung Ascensus, Fiducia, basta yun. Okay, naalala niyo yun, alam ko, dahil ilang beses ko tinuro. Bahagi noon, yung faith, yung understanding natin of who God is, yun yung Ascensus, yung pag-ascent natin, pagkilala sa Panginoon. Your faith, kailangan may pagkilala na hindi ako matuwid, si Jesus ang naging matuwid para sa akin. Mahalaga po na makita natin yun. Hindi lamang na si Jesus ang nagbayad at namatay para sa ating mga kasalanan, kung hindi tayo ay naging matuwid, kasi ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao, perfect righteousness. Wala tayo noon. Kaya kailangan natin manampalataya kay Jesus na, wala ako neto, pero si Kristo namuhay para sa akin, ng matuwid, perfectly. Okay? At mahalaga na makita po natin yung aspect na yun na si Jesus ay tunay na sumunod sa kanyang Ama. Si Jesus ay ipresent sa Diyos para ma-set apart si Jesus sa Diyos at ito ang tunay na ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa kaluwalhatian ng Ama. Na kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, ikaw ay magiging matuwid din kay Jesus. So ang pagiging matuwid natin ay hindi nanggagaling sa atin. Ito'y tanging matatagpuan lamang kay Jesus. Kaya kung ikaw hanggang ngayon umaasa sa iyong nagagawang kabutihan, na ito ang iyong kaligtasan, hindi ito ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Meron akong kilala before, ayos na sana yung interview niya sa Higher-Rock, tapos kinamusta ko, kumusta po yung interview niya? Kakilala ko kasi yun.
Ah, yung ending daw nung alam mo mag-shake hands na, patapos na, parang meron siya nabanggit na may nagawa siyang mabuti. Okey, so balik ulit sila, isang oras ulit na interview. Hindi ko alam kung isang oras pero dadagdagan yung time na yon, yung interview na yon. Kasi kailangan maging clear. Kailangan maging clear sa ating lahat na ang salvation natin hindi ito nanggagaling dahil may nagawa tayong mabuti. Ang salvation natin ay dahil si Kristo Jesus ang namuhay ng matuwid para sa atin. Nakatingin tayo sa Kanya. Kung titingin tayo sa ating sariling kabutihan, zero po tayo. Wala pong makikita ang Diyos. Ang hanap ni God, perfect righteousness. Meron ba kayo nun? Eh, baby pa nga lang kayo, makasalanan na kayo eh. Nasa womb pa nga lang tayo ng ating mga nanay, kaya makasalanan na tayo. So wala po sa atin talaga ang naging matuwid. Kaya si Kristo, praise God. He was presented to God, pang siya mamuhay para sa Panginoon at naging namuhay ang ating Panginoong Hesus na tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga inyong tandaan, walang kaligtasan sa mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay tanging kay Jesus lamang. Sabi nga ni Philip Ryken, and I quote, "But even more, we see the complete obedience and total dedication of Jesus to the will of God. Jesus already belonged to God as the Son of the Father in the Trinity. When he came to earth, however, he also belonged to God in obedience. From the very beginning of his life, he fulfilled all righteousness by keeping God's law. The Bible says in Galatians 4:4-5, when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law." Siya din ay nakapailalim sa batas. Nakapailalim siya sa batas katulad nating lahat, pero siya ay tunay na nagpasakop at sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. Kung si Jesus din ay set apart for God, tanong, tayong mga Christian at ay set apart din para sa ating Diyos. So tayo para sa Panginoon na. So dati, kung inyong makikita, nung hindi pa kayo Christian, ano yung tuon ng life ninyo? Sarili, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Alam mo yun, ito yung gusto ko. Hindi na ganun ngayon. We are now set apart for God. Hindi ko sinasabi na wag na kayong magtrabaho. Magtrabaho kayo. Maging masipag kayo. Pero ang tuon mo sa iyong pagkatrabaho ngayon ay para maluwalhati ang Panginoon. Para sundin ang kanyang kalooban at maging magandang testimony sa mga tao na nakapaligid sa iyong trabaho. Okay? Ibig sabihin lamang nito, set apart na tayo, ang ating buhay, ang ating priority ay hindi na yung kagustuhan natin, kung hindi yung kagustuhan na lamang ng ating Panginoon. At mahalaga na makita po natin ito sa ating buhay na tayo ay set apart na. Okay? At dahil si Jesus, at that moment, nagpunta doon si Mary for purification at para i-present si Jesus Christ. Si Jesus ay nasa temple, okay? At kasama niya si Joseph at Mary. Sakto naman na nandoon din si Simeon. Okay? Yung susunod, aralin natin si Anna next Sunday, yung kanyang prayer. Pero atin pong aralin yung Simeon song, yung kanyang awit sa ating Panginoon. Pero hatiin ko lamang yung ating pag-aaral kay Simeon from verse 25 up to verse 32. Okay? Sa tatlong bahagi. Yung una, who is Simeon? Sino nga ba si Simeon? Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Okay, hindi masyado po detailed kung sino si Simeon sa Bible, pero malinaw naman po yung paghayag ni Luke patungkol sa kanya. Simeon is from Jerusalem. Okay? So nandun siya sa temple, Jerusalem-based siya. Okay? Hindi din actually sinabi kung siya po ay priest, pero maaari, pero hindi po nabanggit. Isa pang nabanggit ni Luke is that he is righteous and devout. Siguro pwede natin siyang isipin na para siyang si Zechariah at si Elizabeth na, alam mo yun, matuwid. Okay? Sabi nga, righteous and devout. Devout means in Lunida means reverent toward God or pious. Okay? In short, godly. So si Simeon ay isang godly person. Isa siyang tao na may takot sa Diyos at
sumusunod sa ating Panginoong Diyos. At sabi sa ating passage, he was waiting for the consolation of Israel. Ibig sabihin nito, kanyang inaantay yung pagdating po ng ipinangakong Messiah. Isipin mo yung pinangako from Genesis chapter 3, that seed of the woman, okay, from how many years ito, inantay actually ng bayan ng Israel, and at this moment, ipinangako kay Simeon ng ating Panginoong Diyos na darating yung Messiah bago ka mamatay. Okay? Bakit kaya siya nag-aantay sa Messiah na ipinangako? Sabi sa verse 26, which is the promise, okay, 26 to 27, and it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law. So ang Holy Spirit mismo ang nagsabi sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Messiah. Okay? Simeon was waiting in faith kay Jesus. Hindi nabanggit kung kailan ito sinabi ng Holy Spirit sa kanya. Siguro noon pa, hindi din nabanggit ni Luke kung matanda na rin si Simeon. Pero for sure, we can assume matanda na siya dahil na rin yung mga oras na yon, inaantay na lamang niya yung pagdating ni Jesus at pwede na siyang mamatay. Hindi naman siya siguro 20 years old. So for sure, matanda na rin po si Simeon at that time. Hindi nga lang natin alam kung kailan ibinigay ito ng banal na espiritu sa kanya. Maaari na for several years ng kanyang pag-aantay, nag-iisip din siya siguro, alam mo, habang nandun siya sa temple, sino kaya yung bata na darating? Siyempre, ina-expect niya eh. Bata na ba ito? Matanda na ba ito? For sure, sa bawat pumapasok sa temple, siya ay nag-aantay. Ito na kaya siya, yung kanyang thinking doon sa bawat pumapasok sa temple. Anong sign kaya ang ibibigay ng Diyos para makilala ni Simeon ang pangakong Messiah? Sabi sa passage natin, ang palatandaan ay ang Holy Spirit din ang magsasabi sa kanya. So, ang Holy Spirit ang nag-reveal, ang Holy Spirit din ang mag-guide sa kanya upang kanyang makilala ang Messiah. Kaya nga sabi sa verse 25, and the Holy Spirit was upon him. So, kumilos ka agad ng Holy Spirit kay Simeon para gabayan siya na ito na yung ipinangakong Messiah. So, siguro pagdating ni Mary and Joseph with Jesus Christ, kumilos na yung Holy Spirit sa kanya, punta ka na ng temple. Ando na yung iyong inaantay. Kaya nga sabi sa verse 27, and he came in the Spirit into the temple. Okay? Tinutulungan at ginagabayan si Simeon ng Holy Spirit upang kanyang makilala ang ipinangakong Messiah. At sa temple, kanyang nakita si Jesus. Kaya nga sabi doon, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, yung presentation, verse 28, he took him up in his arms, so kinidnap niya. Okay? Kinuha niya yung bata. Okay? Maliit pa lang ito kasi 8 days old siya nung circumcision. After ng circumcision, 5 weeks. So, siguro mga 1.5 month pa lamang o 2 months old pa lamang si Jesus Christ at that time. Kaya kanyang kinarga ito. Okay? Took him up in his arms and blessed God and said. Okay, makikita natin dito ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ni Simeon. Na ang Diyos mismo ang siyang may hawak ng lahat sa buhay ni Simeon. Kaya kagandahan nito, example ni Simeon, yung kanyang pagpapasakop lamang sa ating Panginoon. Sumunod po lamang siya. So being filled with the Holy Spirit, Simeon now uttered words from the Lord. So sa kanyang banal na Espiritu, meron ulit siyang words of praise para sa ating Panginoon. So, doon po tayo ngayon pupunta, verse 28, okay, which we call Nunc Dimittis. Sabi doon, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, that you have prepared in the presence of all peoples a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people, Israel. Ang tagpong ito ay napakahalaga para kay Simeon. Ibig sabihin, ready na siyang mamatay. Alam mo yun? Parang, Lord, pwede na. Actually, ako, nung naging Christian ako, Lord, pwede na. Diba? Lahat naman tayo dapat ganun eh. We are ready. I am ready. I hope na kayo din ay ready na rin. Alam mo yun? Yung parang, are you ready to leave everything behind?
for the Lord. Kaya 'di ba si Paul, ang gusto ni Paul to be with the Lord, pero habang hindi pa siya kinukuha ng ating Panginoon, he will serve the Lord with all his heart. Gano'n po dapat ang isang Christian, hindi yung, "Ay gustong-gusto ko pa dito sa mundo, hindi pa ako nakaka-attend ng Eras Tour." Wala ng Eras Tour. Pero alam mo 'yun, yung parang, "Hindi pa ako nakaka-attend ng ganito, hindi ko pa nagagawa ito, hindi pa ako nakakapunta sa ibang bansa." No, better to be with the Lord, 'di ba? Ako excited, eh, pero siyempre hindi pa naman ako kinukuha ni God, pero ready na ako. And I'm excited for that every day. Alam mo 'yun? Kaya kapag gising ko sa umaga, "Okay Lord, may plano pa kayo sa akin, may gagawin pa kayo para sa akin." Parang si ano 'no, si John MacArthur, have you heard yung kanyang podcast na sabi niya, he will undergo all operations kung 'yun yung kinakailangan, kasi ang thinking niya meron pa ring plano ang Panginoon para sa kanya at napakatanda na po niya. Alam mo yung parang siguro dapat siya parang Simeon na, eh. Pero sinabi na naman niya nasa last lap na rin naman siya. Pero yun yung heart. Kumbaga, I live for the Lord. Hindi man ako kukunin ngayon ng Panginoon kasi I'm for the Lord. Kaya nga 'di ba, whether I live or die, 'di ba? Sabi ni Paul, is for the Lord. At ganoon din dapat po ang bawat Christian. I'm ready to die. I know I have served him well by grace, in faith, and I'm ready to serve him also at this moment for the Lord. Kasi hindi ko alam, kung kailan ito, eh. Pero dito makikita natin sa life ni Simeon, naging faithful po siya sa ating Panginoon. Kaya nga dito nagsimula yung kanyang song at in Latin, ito po yung tinawag na Nunc Dimittis, na ang ibig sabihin, now you are dismissing. Yun yung ibig sabihin po noon, now you are dismissing. Sabi nga, ang Nunc Dimittis is Luke's fourth and final Christmas carol. Okay, hahatiin natin yung dalawang bahagi po yung kanyang awitin na ito. Una, sa verse 29 to 30. Okay, kung saan sinabi ni Simeon, you now are dismissing your servant in peace. Ito siguro ay pagpapaalala sa atin ng katapatan ni Simeon sa pag-aantay sa pangako ng Diyos. Tunay na matagal itong pag-aantay, pero si Simeon ay hindi nawala ng pag-asa. Ilang taon man ang lumipas, siya ay nagpatuloy na nananampalataya sa Diyos at pinanghawakan ang kanyang pangako. Alam mo yun, ganun yung life ni Simeon. Ang role niya is to wait upon the Lord and serve Him. And through those waiting, hindi po siya, alam mo yun, naligaw o nawala sa pangako ng Panginoon. At ito yung araw na tinapod ng Diyos, yung kanyang pangako. Sabi nga sa verse 30, "For my eyes have seen your salvation." Ito na ang Messiah, kasama at nakita ko na, karga-karga ko pa. Okay? Ito ang pangakong tagapagligtas ng sanlibutan. Ikaw nga din ba ay nanampalataya katulad, ay may pananampalataya katulad ni Simeon? Patuloy na tapat. Kung ikaw ay Christian, patuloy ka nga bang tapat sa Diyos araw-araw? Patuloy ka nga bang nagtitiwala sa Kanya anuman ang pagsubok na dumaan? Pero hindi po, maraming Christian, konting ganito lang, wala na. Alam mo yon? Konting ano lang. Kaya nga paalala dun sa Hebrews, kapag ikaw na unti-unting fall away na, you are to remind again kaagad ng word ni God. Pero si Simeon, napakagandang example. Hindi po siya na lalihis ng kanyang pamumuhay, kundi patuloy lamang po siya na nagtiwala at sumunod. Mahirap magantay, ah. Isipin mo kaya, ikaw, kunyari, sabihin na natin, binigay sa kanya, 20 years old, ng Holy Spirit, makikita mo, bago ka mamatay, ang Messiah. Tapos namatay siya 80. For 60 years. Sabihin mo lang natin ganun, ano? Pero hindi po siya nawala sa Panginoon. Tayo nga, mag-antay lang kunyari nang matapos ako sa message. Minsan, baka naiinip na kayo, eh. But he waited for years and trusted God. Hindi po siya in any way na lumayo sa Panginoon. And that is my prayer for all of us. Na lahat nga tayo magpatuloy. Maraming temptation, maraming kasalanan ang darating. I pray. Alam mo, for 14 years with you, sana maging clear yung word ni God sa ating lahat. Na maging faithful tayo sa Kanya. Na magpatuloy tayo, na hindi tayo madala ng emosyon, hindi tayo madala ng ating mga, alam mo yung makasarili nating pagnanais. Kung tunay tayong kay Kristo Jesus, siya lamang ang ating tignan.
Kasi yun yung ginawa ni Simeon, eh. Tumingin lamang siya sa Panginoon. At ano yung reward na kanyang natanggap? Nakita niya si Jesus. 'Di ba napakagandang promise yun? Hindi siya natinag sa pangako ng Diyos, patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Actually, ito ay isang palatandaan para sa ating lahat. Ang isang tunay na Christian magpapatuloy sa Diyos, aasa sa Diyos sa kanyang salita, at hindi magpapadala sa sarili, sa ambisyon, sa mundo o sa temptasyon. Ang isang Christian ay tunay na magtitiwala at magpapasakop sa Diyos, katulad ng halimbawa ni Simeon. At ano ang reward ng kanyang pananampalataya? Kanyang makikita ang ating Panginoon. Tayo din, habang tayo ay nag-aantay sa araw na makita natin si Jesus, ang nais ng Diyos ay maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Ang reward in the end, be reminded, is Christ. It is better than anything compared to this world. Hindi po maikukumpara si Jesus. Sa kahit na anuman yaman, magsabi nga, ikaw, nasa iyo man ang lahat ng yaman sa buong mundong ito. Baliwala ito kung wala ka din namang kaligtasan. Maging mahirap man tayo sa mundong ito, ang pinakamahalaga, when we die, we are in Christ. Pangalawa, ito na at hinanda na ng Diyos para sa lahat ng tao ang kaligtasang pangako ng ating Panginoon. Hindi lamang daw ito para sa mga Hudyo, dagdag ni Simeon sa verse 32, a light for revelation to the Gentiles. Hindi lamang ito salvation sa akin, hindi lamang ito salvation para sa bayan ng Israel, kung hindi nga a light for revelation to the Gentiles. Ito ay global evangelism. Ang kaligtasang hatid ni Jesus ay para sa lahat. Di ba kayo natutuwa? Tayo po yung Gentiles, ha? Ibig sabihin, tayo ay nasama sa pangako ng Panginoon. For Gentiles, at sabi nga, for glory to your people, Israel, para sa lahat. Ang magiging katanungan, ikaw nga din ba ay bahagi ng global evangelism? Ikaw nga din ba ay naghahayag ng mabuting balita? Ikaw nga bilang isang Christian ay nagbabahagi ng gospel sa iyong pamilya, sa iyong kaopisina, sa inyong ka-classmates, sa inyong kapitbahay, sa inyong kamag-anak, sa lahat ng tao na inaalaw ng ating Panginoon na inyong makasalamuha. Do you share the gospel? Kasi ito'y panawagan para sa ating lahat. Ang kaligtasan narito para sa lahat. At ihayag po natin yung bagay na yun. Mahalaga na makita natin na ang Song of Simeon ay paghayag ng pagpupuri at pangakong kaligtasan para sa ating lahat. It is a song of worship. The Lord has been faithful. The Lord has given us salvation in Christ. And salvation is for everyone. At habang nakikinig, actually, si Joseph at Mary sa kanyang Nunc Dimittis, sabi sa verse 33 to 35, yung prophecy po, and his father and his mother marveled at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed. And a sword will pierce through your own soul also, so that thoughts from many hearts may be revealed. For sure, ang sinasabi ni Simeon sa mga oras na iyon ay hindi nakakaiba para kay Mary and Joseph. Though they were marveled, pero ito ay maaaring nanggagaling sa pagpapatotoo lamang ng kanilang narinig na kay Angel Gabriel. Mas lalo sila actually na namangha dahil patuloy ang paghayag sa kanila ng Diyos ng mga katotohanan patungkol sa kanilang anak. So, meron nang inireveal yung angel at ngayon meron pang inire-reveal na bago. It will cause you pain. Okay? Parang ang hirap bilang magulang. Yung anak mo, savior siya ng mundo, pero sabi nga doon sa ating passage, a sword will pierce through your own soul also. Napakasakit actually para kay Mary, di ba? Para sa isang magulang na makikita mo kung ano yung mangyayari para sa iyong anak. At na-witness po ni Mary ang lahat ng ito. Okay? At sa verse 34 to 35, ay ang prophecy para kay Mary. Kaya nga, kung inyo bakit kay Mary sinabi? Bakit hindi sa tatay? Bakit hindi kay Joseph? Okay, sinabi ito ni Simeon kay Mary dahil siguro si Joseph ay mamamatay ng maaga. Kaya nga kung makikita natin during the time of Jesus sa kanyang ministry, wala na doon ang kanyang ama, kay si Joseph. Okay? Kaya nabigyan po ito ng punto o ng tuon ni Simeon na ibigay itong kanyang prophecy kay Mary lamang.
Kaya nga doon sabi, "Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed." Maraming mag-o-oppose sa iyong anak, maraming magagalit sa iyong anak. Di ba parang ang hirap? Pero yung anak mo wala namang kasalanan. Okay? Kaya nga there will be a great suffering na kakaharapin po ni Jesus. Maganda ang pagkakasabi dito ni Philip Ryken. At sabi niya, and I quote, "From the former prophecies of Mary, Zechariah, and the angels, we have learned about the glory and greatness of Jesus Christ. We have heard of his royal kingship, his divine lordship, and the peace he brings to his people. But here we learn that he will also be the object of opposition. Jesus is the sign that is opposed. People will despise him, reject him, and take their stand against him. In the end, of course, they nailed him to a tree and left him to die." At ito nga ang naging buhay ng ating Panginoong Hesus. Mahirap man ang kanyang pinagdaanan sa mundong ito na makasalanan, si Jesus ay nagpatuloy na sumunod lamang sa ating Panginoon at nagpasakop lamang sa kanya. At ito ay para sa ating mga makasalanan. Yung kanyang buhay ay para sa atin. Siya ay bumaba para sa atin, para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kaligtasan nating mga makasalanan. Upang tayo ay makatanggap ng kapatawaran, magkaroon ng pag-asa sa ating buhay, at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang pangalan. Ito si Jesus, hinahayag sa atin ng buong linaw na siya ang tanging pag-asa ng tao. Ano ang iyong magiging tugon? Mananampalataya ka nga ba at magsisisi at susunod kay Jesus? O tatalikuran mo ang kanyang paanyaya ng kaligtasan? O tatanggapin mo ang katotohanan ito, pero in some way mamumuhay pa rin para sa sarili? Sana hindi po gano'n. At marami pong Christian gano'n. Ay, ang ganda ng message, ang ganda ng gospel. Pero ayaw naman isabuhay yung gospel. Mamumuhay pa rin para sa sarili. Be reminded, kung ganun po yung gagawin ninyo po sa paanyaya ng Panginoon sa gospel, na parang, gusto ko maligtas pero gusto ko mamuhay para sa sarili ko, that is not salvation. That is not salvation. You have to take Christ's work of salvation and you are to offer your life for Christ and live for His glory alone. Yun lamang po yung tamang pagtugon sa gospel. Kaya nga tignan ninyo ang inyong mga sarili. Christian ka ba? Oo, by word. Pero ang tignan ninyong mabuti ay ang inyong buhay. Tignan po natin ito ng mabuti. Ako nga ba ito na nagpapasakop sa Panginoong Diyos? Ako nga ba hindi perpekto man pero lumalago nga ba ako sa Panginoon araw-araw? Na aking dalangin na tunay mong kilalanin si Jesus. Tunay na magpasakop sa Kanya para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Kung ikaw ay Christian na, ano ang iyong buhay? Tunay ka nga ba na nagpapasakop kay Jesus? O patuloy pa rin na sinusunod ang iyong sarili? Aking panawagan, ikaw ay magsisi at ipanalangin mo na kaawaan ka ng Diyos at tunay kang tumugon ng may pagpapasakop at pagsunod sa Kanya. At nawa sa message po na ito, na pagpapaalala sa atin ng obedience ni Mary at ni Joseph, obedience ni Simeon, yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon, yung panawagan ni Kristo Jesus na siyang tagapagligtas, inyo pong maisapuso ang lahat ng ito at tunay tayong lahat na sama-sama na mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Let us pray. Lord, once again, thank you for your message. Thank you for your goodness. Thank you for allowing us, O God, to see their example. Kaya po ito nasa Bible upang aming makita at maaral at maunawaan kung paano nga po ba sila namuhay noon na nagpapasakop sa iyo. Kung paano yung kanilang example na dapat din po namin ngayon na sinusundan upang kami ay makalakad din ng tama sa inyong harapan, upang kami ay tunay na makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon Ama, kay Joseph, kay Mary, kay Simeon, sa katatagan, Panginoon Ama, ng kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig sa iyo, sa mensahe ng mabuting balita na nahatid ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maraming salamat sa lahat ng katotohanan ito. At nawa ang bawat isa ay tumugon ng tama. Nawa ang inyong banal na espiritu, katulad ng kay Simeon, ay kumilos po kayo sa bawat isa na maunawaan, makita ang kagandahan ni Kristo Jesus at tunay siyang panampalatayanan. Natulungan niyo po ang bawat isa sa tulong ng banal na espiritu na makita nila ang kanilang pagiging makasalanan
at ang kanilang pag-asa kay Kristo Jesus at tunay na magsisi, i-confess ang kanilang kasalanan, talikuran ang kanilang kasalanan at tunay na sumunod lamang kay Kristo Jesus. Ang aming dalangin ay sa iyo, O Diyos, dahil ikaw lamang din ang tanging makakapagligtas sa aming lahat. Ikaw lamang din ang siyang patuloy na makakapag-sanctify para sa aming mga mananampalataya, na mas lalo pa po kami, Panginoon Ama, na lumago sa wangis po ng inyong anak. Kaya tulungan niyo po kami. Nawa patuloy lamang po kami na magpakumbaba, patuloy po namin makita ang aming kawalan at ang inyong kadakilaan sa aming buhay, ang aming pangangailangan sa iyo araw-araw, ang pangangailangan po namin ng inyong biyaya, ng inyong tulong, ng inyong paggabay, upang kami nga po sa bawat pagkakataon ay makalakad, Panginoon Ama, ayon sa inyong kalooban para sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat po muli. I pray for everyone. Bless our parenting later on, O God. Bless the youth, Lord God. Bless Brother Daniel, O God, who will be teaching sa youth later on. I pray that you will guide each one, even sa outreach namin, Panginoon Ama, kayo pong manguna. Even in the coming days, the coming week, Lord God, I pray na lahat po kami ay patuloy lamang na lumago kay Kristo Jesus. Patuloy, Panginoon Ama, na kinikilala ka sa aming buhay. Thank you, Lord God. Until we meet again next week, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much po.